Nakita nyo ba na binili ang boto nila ng 2,000, ng 1,000, ng 300, ng 500? Sino ba ang binibili ang boto? Yung mga tao na napakalaking halaga sa kanila ang 100 pesos. Pinagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, balik na naman tayo doon sa una, bakit ko pa tutuparin ang pangako ko sa iyo? Ibayad ka na. Tinanggap ko na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yun? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin, ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politiko ng pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Alam nyo, sa pag-iikot namin, ilang araw na ako na nandito sa inyong syudad, madami ang nagtatanong, kamusta na si Pangulong Rodrigo Duterte? Marami ang nagsasabi, Inday Sara, ikamusta mo ako kay Pangulong Duterte? Kahit hindi ko kilala ng mga tao, saan man ako pumunta, mga bata, kagabi, yung isang rally namin, paalis na ako, isang bata, hinahabol niya yung sasakyan ko. Sabi niya, kamusta mo ako kay Tatay Digong? Kamusta mo ako kay Tatay Digong? Ang gusto ko lang po i-update sa inyo ay wala naman siyang problema sa kanyang kalusugan. Ang kanyang problema ay hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. Dahil yan ay ginagawa lagi nung kanyang mga girlfriend noon. At syempre, hindi naman nakulong yung girlfriend niya, ay wala siyang kasama doon sa loob. Pero merong dalawa na girlfriend na nag-aantay doon sa labas. Sana all, ma'am, no? Sana all, inaantay. Sana all, dalawa ang nag-aantay. At sana all, nag-aaway. Dahil nag-aaway yung dalawang girlfriend. Sinabi ko, nung nagkausap kami, tumawag siya sa akin eh. Sabi ko na, sabi niya, kamusta ka? Ganyan, sabi niya, masakit. Masakit sakit ako ang kasing-kasing. Masakit ang puso ko, masakit ang puso ko. Sabi ko, masakit ang puso mo. Sabihin mo sa doktor. May doktor dyan. Sabihan mo siya na masakit ang dibdib mo. Sabi niya, hindi. Kasi wala na ang mga girlfriend ko. Idol, di ba? Umuwi ka na? Tapos sabi ko sa kanya, ay naku, huwag ka mag-alala. Yung dalawang girlfriend mo nandyan sa labas, nag-aaway. Sa labas ng kulungan. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba ang nanay mo sa away? Sabi ko naman sa kanya, ay naku, wala nang pakialam ang nanay ko sa iyo kasi 80 years old ka na daw, matanda ka na daw.
Yan po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong tumawag siya sa akin, kailan ba, nakakalimutan ko na kahapon ba yung tawag niya. At sabi niya rin sa akin, naaalala mo pa ba ako? Ako yung tatay mo. Huwag mo ako kalimutan dahil baka mabulok ako dito. Kaya nung doon bumakas ako Clara, ang totoo lang. Thank you. Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagpili ng ating mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin. Ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong 1 linggo, umiikot ako, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba binibigay sa inyo? Sa iba't ibang, ano yan? Anong ganito? Magkano ba ang binibigay sa inyo? Tiger look o eagle look? Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Mayroong 1,000. Ang iba pa nakakatang dahil legal na ang vote buying at akap, tupad. Nakailang eleksyon na tayo. Tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin? Gutom. Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, illegal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo, dahil pera naman yan ng bayan. AKAP-AIX, programa yan ng gobyerno. Pero, pag-isipan nyo, yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto ninyo. Dahil babalik na naman tayo doon sa boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako, sumayaw siya sa harap ko. Alam niyo, kami sa Davao City, hindi kami naglalagay ng pera para sa pagbili ng boto.